you now deem resigned as the LG chief? Tama po yun. Kanina po, pag file ko ho ng aking certificate of candidacy, deemed resigned na po ako. Sino po sir kapalit po ninyo? Sa ngayon po ay malamang OIC po muna pansamantala, pero antayin po natin ang anunsyo ng Malacanang po dito. Marami po mga local leaders na nagsasabi, bakit daw po kagad kayo umakyat sa Senado at bakit niyo po iniwanan agad ang DILG na sana ay mas marami pa ho kayong accomplishment na magagawa sa mga susunod na mga panahon. Alam mo, Michael, kanya-kanya pong kapalaran yan eh. Ano po? Ang importante lang sa akin sa lahat na nagampanan ko, magmula mayor, magmula congressman, magmula nung COVID time. Ako po ang chairman ng MMDA. Napakahirap dahil kalaban mo nung COVID. Ngayon, DILG. Siguro ang importante sa kwento ay maganda yung ending. Iiwan ko ang isang departamento na very cohesive, very united dahil sa totoo lang po, pang DILG dahil napakalawak. Isipin mo, susupervise mo lahat ng mga governor, mayor, hanggang barangay captain, yung polisiya, yung policy building, kakapacitate mo yan, aalamin mo mga problema on the ground. So you have to wear so many hats. May mga araw na hindi na ako nakakatulog. No? Pero at least, I would like to say, baka maubos na naman ang oras ko, all of these departments, no, high moral po sila. They're very cohesive right now. At kung sino man papalit sa akin, siguro yun ang maganda sa ending ng istorya. No? Maganda at united po. At makikita nyo naman ang performance nila bawat isa. Sir, during your time as mayor po ng Mandaluyong, binansagan po ang Mandaluyong City bilang Tiger City sa buong bansa. Dahil sa mabilis na pag-unlad po, pagdami ng mga negosyo sa inyong pong lungsod. Paano po ninyo ito magagawa? Kasakaling kayo po ay maging senador na, paano po ninyo ito magagawa para po sa ating bansa? Well, number one, no, yun po ay inawardan sa akin ni Secretary Mar Rojas. Ito'y second most economically vibrant. Kaya kami tinawag na economic tiger of the Philippines, Tiger City. At hindi lamang yun, Michael, kami lang ang kauna-unahan na lahat ng release ng tren. Binili po namin ito. Mga dating informal settlers of quote-unquote sinasabi na squatter, ngayon landowners na. No? Inubos po namin yan at pabahay namin, sariling pera po namin ang ginamit namin. Pabahay po ito ng lungsod na Mandaluyong. Yun ang inuna. At yun ang dadalhin natin dito sa Senado. Marami tayong tatalakayin. Number one, kuryente. Alam natin mahirap ang kuryente. Tayo ang pangalawa sa pinakamahal sa buong ASEAN. Tingnan natin, bakit nagkakaganon? Yung ibang mga VAT, yung ating mga grid, no? In fact, sa isang hearing, sinasabi ito ni Cusi noong 2021 sa Senate hearing, meron tayong excess na 2,543 megawatt, no, na power sa Visayas at Mindanao na pwedeng i-augment sa Luzon. Pero ano nangyari? Hindi nadala because yung transmission line kulang. Isipin mo kung bumaba ang kuryente mo. This will mean dadami manufacturing, dadami po ang trabaho. At pangalawa, siguro tignan din natin ang agrikultura, ang ating mga farmers. Ito'y gusto kong tutukan. Magandang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, si Sakiko, no? Unang-una na magsasaka. Magpa 5-6 yan, uutang yan, sigurado. Siguro, importante tulungan natin yung ginagawa nilang ngayon. 2% hindi ko maganda yan. Institutionalize na natin para mawala sa lahat sa magsasaka. Incentivize natin ang mga lupang agrikultura dahil baka mag-convert sila. Kung kailangan babaan mo realty tax, babaan mo. No? This is the kind of things na kinakailangan natin. It is what is called that's food sustainability. No? So yun, malapit sa sikmura, pagkain, kuryente, at higit sa lahat. Kung saan ako ngayon ng DILG governance. Ano ito? Yung local code 9. Yan Biblia ng lahat ng mga ng istruktura ng gobyerno. Pero luma na, nakikita natin depekto. Nakalagay dito ang barangay, ang papagawa ng barangay road. Hindi na po pwede yun. Yung polisiya sa agriculture, din-evolve natin, effective ba ito o hindi. Sa kalusugan, sinasabi rito, lahat ng probinsya kailangan may tertiary hospital. Sabi ng code. Pero hindi lahat pinanganak ng mayaman. May mga probinsyang mahihirap. Hindi nila kaya ito. Dapat pasukan ito ng national government. So yun,
Aside from the fact na, of course, ang code is already outdated. Being a lawyer myself, tayo lang yata ang may batas na dischero. Dischero is basta ano ka sa adultery, hindi ka makakapasok within a certain area. Maski sa Spain, wala nang dischero no? So, maraming pwedeng gawin sa Senado. How are you preparing as well sa pagharap po sa mga bashers or sabihin natin sa social media? How are you ready to face those at least masabi ko yung mga accomplishments that you had? Given sa top 12, pumapasok ko kayo sa ilang survey pero nasa bottom. Ako'y naniniwala na una-una bago mukha po ako, no? Ang aking first time na may abalos na papasok po sa politika. Given yan Pero naniniwala naman ako mapanuri ang ating mga botante, no? So I'm offering myself dito po sa nagawa ko nung ako'y mayor, nung ako'y DILG, nung ako'y MMDA. Mahirap na COVID yun and you have to unite at naging template nung araw ay ang Metro Manila. Bashers, wala akong problema sa bashers. Basta alam mo sa puso mong tama ginagawa mo. Kung lahat ng bashers aasikasuhin mo, hindi mo mapupuntahan ang pupuntahan mo. No? As long as alam mong tama ito, no? Let's do what is right. No? And of course, natural lang kritisismo. Pakinggan mo naman ito. Tingnan mo, baka tama naman sila. I-research mo. At kung tama naman ito, i-correct mo yung dapat mong gawin. Pero yun ang babash lamang kasi yung term na bashers, binabash ka lang for no reason at all. Pabayaan mo na. Pabayaan mo na sila. Kung lahat ng kumakahol sa kanto, titigilan mo, hindi mo mapupuntahan ang pupuntahan mo. Ang dami kong pinagdaanan na ganyan. At hindi ko sila pinansin. Ang importante, mission accomplished, nagawa ko po yung dapat kong magawa.